At sa ating pagbasa sa banal na kasulatan ay tulad ninyong puntahan natin ang John chapter 15. Book of John chapter 15, isang pamilyar na talinghaga, paglalarawan ay ginawa ng ating pinahayag na ating Panginoon sa huling mga sandali bago siya mapakol sa krus o bago siya ibigay at ipagkanulo. Sa verse 1 up to verse 7 ay magawa natin basahin ang mga sumusunod na mga verses. Sabi rito, verse 1, I am the vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes it, so that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. I am the vine, and you are the branches. He who abides in me, and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up. And they gather them and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask what you wish, and it will be done for you. Praise God. Ang Panginoon na magpala sa mga salitang binasa natin. Muli natin sabing amen. Praise God. Nako po tayo sa oras na ito. Purihin ng Diyos sa gabing ito, mga kapatid, at sa biyaya ng Panginoon ay narito tayo para sa muling pagkakatipon. So sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa salita ng ating Panginoon. At sa oras na ito ay nais kong i-share sa inyo ang pamilyar na kaisipan na mababasa natin sa chapter 15 ng book of John. It is abiding in me. So ito ay ang ating Panginoon ay nangusap siya about, dito sa verse 1, about, I am the vine, and my Father is the vine dresser. So I am the vine, and my Father is the vine dresser. You know, mga kapatid, alam nyo ba na ang vine ay, ito ay isa sa makikita natin na ang vine at ang pagpapatubo ng sabihin pa natin, para magkaroon ng masaganang bunga at mainam, hindi lamang marami, both quantity and quality, ay ito ay nakadepende doon sa vine dresser. Nakukuha niyo ako, mga kapatid. So, ibig sabihin, ang saganang bunga ay nakadepende ito. So, nakita ko habang tinitingnan ko ang nature ng vine at ang paano ito inaalagaan ng mga vine dresser o ng mga husbandman sa King James Version. Pero ang mas magandang pinakita rito is the vine dresser. So yung nag-aalaga at pinakita rito, sabi ng verse na yan, ang ating Panginoong Hesus ang vine. He is the vine. I am the vine. Jesus said, I am the vine, and you, and my Father, sabi niya, and my Father is the vine dresser. Siya yung nag-aalaga. At nakita ko dito sa vine na ito ay kinakailangan talaga siya hindi lamang ng too much care, kundi kinakailangan dito ng wisdom. Kinakailangan dito ng karunungan at kinakailangan ng
alam mo ang principle, dahilan kapag hindi mo in-apply yung tamang principle dito sa vine, ay hindi ka makakakuha ng quality and quantity o a quantity o maraming klase ng bunga at quality ng mga bunga. So, kung gusto kong ipakita sa inyo ang isang larawan bago tayo magpatuloy sa pagpapahayag ng kaisipang ito, ay gusto kong ipakita ang isang larawan. It is about the vine. Kung niyo nakikita yan, mapapansin ninyo ang illustration yan ay pinakita yung mula doon sa bahagi ng trunk. Mapapansin niyo yung trunk na yan. Pero so ito yung main stem, yung pinakapuno niya. Ito yung tinatawag na the vine. At dito sa isang portion, yung gumawa ng illustration ito ay binigyan niya ng mga parts. Pero alam niyo ba kung ano ang mahalaga na nagbibigay ng bunga ay yung tinatawag na yung shoots na ito. Ito yung yan yung pinaka branch mismo. Yan yung branch mismo na kinakailangang alagaan ng vine dresser. So, ang pruning ay napakahalaga talaga when it comes sa principle ng pag-aalaga ng vine. At kung hindi mo ito ipoprune, hindi ka magkakaroon at makakakuha ng quality na mga grapes. At di ka rin magkakaroon ng marami. Dahilan sa chapter 15, pinakita roon yung namumunga. Yung verse 2 ay pinakita yung burst fruit. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes, so that it may bear more fruit. So merong pamumunga, pero meron siyang ginagawa para magkaroon ng maraming bunga. At hindi lamang maraming bunga, sa verse 5 ay pinakita roon, I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. So pinapakita rito sa bahaging ito ng vine. So ito yung pinaka-trunk niya na siyang tinutukoy na sinabi ng ating Panginoon, I am the vine. At yung tinatawag, yung bahaging yan na tinatawag na cordon, ay doon mismo lumilitaw yung mga tinatawag na shoots or canes or branches. Na dito mismo lumilitaw yung bunga. At alam natin ang sanga ay pwede itong lumitaw kahit saan. Diba? So pwede itong lumitaw dito sa baba, pero alam nyo, ang mostly na pinoprune nila at tinatanggal nila ay yung mga shoots na hindi siya upward. So makikita natin yung ganitong idea. Lahat ng shoots na hindi siya upward ay kinakat nila, pinoprune nila. So dahilan kung hindi nila gagawin yon, ay hindi sila magkakaroon ng masaganang bunga. So makikita natin na lahat yung nakita ko ng isang farm at yung mismong tao doon ay ino-orient niya ang lahat ng mga tao na magpuprune. Paano sila gagawin ang ganitong bagay. So, at napakahalaga, hindi lamang basta pagpuprune ang kanilang gagawin, kundi yung
distancing ay napakahalaga. So, there's a principle behind para dito sa tinatawag na pag-aalaga ng vine. So, makikita natin na ang sinabi ng ating Panginoon sa kanyang pangusap, I am the vine and my Father is the vine dresser. So, kinakailangan dito ang karunungan at kinakailangan dito ang paggamit ng tamang principle para magkaroon ng masaganang bunga. So makikita natin on the other side ay pinakita yung grape na bungkus niya ay nakita yung masaganang bunga. So binigyan ko ng pansin ito para magkaroon tayo ng idea sa pagpapahayag ng ating Panginoon na napakahalaga ng bagay nito. So, balikan natin yung verse na ating binibigyan ng pansin sa oras na ito. So, pinakita niya na every branch in me that does not bear fruit, bawat sanga na hindi nagbubunga ay kanyang inaalis. Inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga, so yung shoot na yon ay yun ang inaalagaan. At hindi sila basta-basta nagkakat or yung pinoprune nila at ang iniiwan nila ay yung isang shoot na sabihin natin na matibay siya dahilan usually ang vine po ay meron siyang, kapag siya ay dumaan sa panahon ng fall at bago ang spring, ay nauubos ang kanyang mga dahon. At yun yung mga paraan at pagkakataon para sa isang vine dresser na kanyang i-prune yung vine na ito para siya ihanda para sa susunod na season ng fruit bearing. So, makita natin, when it comes dito ito ay parang paglalarawan na ibinigay ng ating Panginoon. Ngunit ang kanyang itinutukoy dito ay ang kanyang siya at ang mga mananampalataya. Amen, can say amen to that. At ito ay ang ugnayan ng ating Panginoon at ng mga mananampalataya. So, or ng mga believer. So, alam nyo, ang isang naging daan para magkaroon ng connection ang tao sa ating Panginoon ay unang-una ay ang pinakita rito ay walang iba kundi ang pananampalataya. Di ba? Kami can say amen to that. So, makita natin ng ating Panginoong Hesus along sa kanyang ministry ay may mga tinatawag na follower. Diba? Meron siyang mga follower. At yung follower na ito, ay ito yung mga disciples. Ito yung disciples na later on, sila yung naging branch. Diba? Sila yung naging branch. Pero, dito ay ang mga disipulo o yung mga taong ito, before they become disciples, ay meron silang pinaniwalaan sa aral at turo ng ating Panginoon. Yun ang naging daan, ang kanilang pananiwala, ang kanilang pananampalataya, ang nagkaroon ng daan para sila ay magkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon. So, they become disciple and Jesus became their teacher or their master. Pero, pinapakita dito sa ganitong bagay ay ang verse 2 ay pinakita rito na ang bawat sanga na nagbubunga ay kanyang nililinis. So yung purging, yung pagtatanggal ng ilang mga sanga o mga shoots doon na hindi kinakailangan
ito ay ang tawag sa isa, kung tingnan natin ang King James Version, pinakita rito ng King James Version ng verse 2. Ang verse 2 ay nagsabi ng ganito. Sabi niya, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it. So, ang ating Panginoon ay sa panahong ito ay nangungusap siya, alam natin na after ng chapter 13, si Judas Iscariot ay wala na sa eksenang ito. So chapter 15, so ito ay kanyang ina-apply sa kasalukuyang kalalagayan ng kanyang mga disciples. Ang sanga na hindi nagbubunga ay kanyang kanyang inaalis. Ngunit ang sanga na nagbubunga ay kanyang nililinis. Inyong makikita mapapansin sa buhay sa ministry ng ating Panginoon. Sino ang malimit niyang sinasaway at minsan direktahan niyang pinagsasabihan? Well, ito ay ang mga disipulo na alam niya na magbubunga. But alam ng ating Panginoon na si Judas ay isa siyang thief, isa siyang magnanakaw, isa siyang sabihin natin nagbibigay ng masyadong panahon. Ang kanyang kaisipan ay may kinalaman lamang sa paghihinayang sa ilang mga bagay na dahilan kapag may mga taong nagbibigay, na nagbubuhos ng pabango na napakamahal, sabi ni Judas, sayang yung binibigay nila sa Panginoon. Pwede itong ibenta at ito ay pwedeng ibigay sa mga mahihirap. Pero sabi ng banal na kasulatan, hindi siya totoong nagmamalasakit sa mahihirap, siya ay isang magnanakaw. So ang sabi ng ating Panginoon, ang sino mang sanga na hindi nagbubunga ay kanyang inaalis. So, merong magkaibang bagay ang ginamit itong pag-alis at ang paglilinis. Ngunit yung sanga na nagbubunga ay kanyang nililinis o kanyang pinuprune. So, makikita natin may mga panahon ng ang mga alagad ay sinasaway ng ating Panginoon. Minsan si Peter ay nagbigay ng kanyang malasakit sa ating Panginoon at sabi niya sa ating Panginoon habang kanyang sinasabi na ang anak ng tao ay paparoon sa Jerusalem at siya'y pahihirapan at ibibigay sa mga matatanda at siya'y magsasuffer ng napakaraming bagay at siya'y papatayin. At si Pedro ay tumayo at sinabi niya, Panginoon, wag nawang mangyari sa iyo ang ganitong bagay. At sabi ng ating Panginoon kay Peter, sabi niya, Satanas, lumagay ka sa likuran ko sapagkat ikaw ay isang katitisuran sa aking harapan. Ang iniisip mo ay ang makataong paraan, hindi ang paraan ng Diyos. So maraming pagkakataon na kanyang sinaway ang mga alagad, especially si Peter. Pero hindi ko kailanman nakita kung paano niya sawayin si Judas. So may kita natin sa ganitong kaisipan. So, isa pang pinakita rito sa chapter 4, sa chapter 15, sa verse 4, pinakita niya, ito naman ay hindi lamang ito may kinalaman sa kanyang present disciples na kanyang kasama sa oras na yun, kundi may kinalaman din ito sa mga magiging mananampalataya pagkatapos. Diba? So, sabi ng sumunod na verse, ang verse 4, ay pinakita niya sa verse 3, ang paraan ng Panginoon ng kanyang paglilinis ay ang kanyang ano? Anong sabi rito? You are already clean because of the word which I have spoken to you. So tandaan natin na ang paraan ng Panginoon ng kanyang paglilinis sa lahat ng kanyang mga sanga ay sa pamamagitan ng salita. Do you believe that? Ang salita ang siyang naglilinis
Ang salita ang siyang naghuhugas according to Ephesians chapter 5. Ang salita, ang tubig na merong salita ang siyang naghuhugas. Ibig sabihin ng naghuhugas ay ito ay ang salita ng Diyos. Ang tao ay punong-puno sila ng kanilang sariling kaisipan, sariling paraan, sariling principle, sariling mga kagustuhan, at ang salita ng Diyos ang siyang nag-aalis at nagpumapalit doon sa kanilang kaisipan. So, makikita natin dito sa bahaging ito, sabi niya, you are already clean by the word because of the word which I have spoken to you. Speaking to his present disciple. Datapot, sabi ng verse 4, sumunod sa verse 4, sabi niya, verse 4, pinakita ron, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself. So tandaan natin na ang sanga ay kailanman ay hindi sila pwedeng magbunga all by themselves. Sa kanilang sarili. Sa kanilang sarili o sa kanilang sariling paraan o sa kanilang sariling pagsisikap o sa anumang sariling sistema na pwedeng nilang gawin. Hindi sila, as the branch cannot bear fruit of itself unless, sabi niya, unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in the vine. So sabi natin, Panginoon, manatili kayo sa akin. At ako at kayo ay sa akin. Tingnan nga natin sa Tagalog. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Now, mapapansin natin sa mga talatang ito, na ang malimit niyang ginagamit ay yung salitang abide in me. Hindi ito nabaligtad. Hindi niya pinakita yung unang salita na dahilan sabi niya, manatili kayo sa akin at ako ay sa inyo. Well, naniniwala ako mga kapatid na ang ating Panginoon ay tiyak at siya'y tapat na siya ay darating sa bawat mananampalataya. Dahilan ito ay kanyang pangako. Siya ay tapat, sinabi ng ating Panginoon na sa aklat ng Matthew chapter 28, sa verse 20. Sabi ng verse na ito, ito'y sabi ng ating Panginoon. Sa verse 20, teaching them to observe all things, all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Sabi niya, manatili kayo, sabi niya, narito, ako ay sumasa inyong palagi hanggang sa huling sandali ng sanlibutan. Well, ang ating Panginoon ay tiyak ang kanyang pananatili sa bawat isa sa atin. Ulitin ko, tiyak ng ating Panginoon na kanyang gagawin ang kanyang salita ng pangako na siya ay mananatili sa atin. But the question is, siya ay mananatili sa atin, pero ang tanong, tayo kaya ay mananatili sa Kanya? Diba? Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. And that's the reason, doon sa chapter 15 ng Book of John, ay pinakita na malimit niyang ginamit yung salitang abide in me, sa verse 4, abide in me, inuna niya yung salitang manatili kayo sa akin. At ako ay sa inyo. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. So, verse 5, I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him. Nakita ko na kung paano niya
ang ganitong pangusap ay lagi niyang inuuna yung salitang abide in me. Abide in me. Manatili kayo sa akin. At ako ay sa inyo. So sa verse 5 ay yung salitang, He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away. So verse 6 sa pinakita, sino man na hindi mananatili sa akin, ay siya ay itatapon na kagaya ng sanga, at siya'y matutuyo, at siya ay kukunin at ihahagis sa apoy, at siya ay masusunog. And verse 7, if you, nandyan yung salitang, kung kayo'y mananatili sa akin. So merong kondisyon na kanyang ipinakita. Sabi niya, if you abide in me, and my words abide in you, then ask whatever you wish, and it will be done for you. So pinakita niya, sa malimit na pangusap dito, ay ginamit niya yung salitang abide in me. As I said kanina, tiyak, mga kapatid, natitiyak ko na siya ay sa atin. Tiyak at tiniyak ng ating Panginoon na siya ay mananatili sa atin. Dahilan ito ay pangako. In fact, sa chapter 14, lagi niyong napapansin ako kapag ginagamit ko yung ganitong bagay. Sa chapter 15 ay pinapangusap ng ating Panginoon about the Holy Spirit. At pinakita niya na sabi niya, ako'y dadalangin sa Ama ng ibang mga aliw na siya ay verse 16 ng chapter 14. Ako ay mananalangin sa Ama, sabi niya, na kayo ay bigyan ng ibang mga aliw, ibang tutulong sa inyo. Ibang mga aliw, ibang helpers, ibang salin, na siyang na upang siya'y sumainyo magpakailanman. Siya ay sa inyo. He may be with you forever. Siya ay mananatili sa iyo magpakailanman. So tiniyak ng ating Panginoon, natitiyak ko mga kapatid, ang Panginoon ay mananatili at mananahan sa mga tinubos ng ating Panginoon. That's for sure. Yan ay buong katiyakan na siya ay mananatili sa bawat isa ng mga mananampalataya. But the question is, ang binigyan niya ng kondisyon ay ito. Balikan natin ang verse 7. Ang verse 7 ay nagsabi dito, if you abide in me. Ang ating Panginoon ay nangusap ng isang kalalagayan na kung ang sino man ay mananatili sa Kanya at ang Kanyang Kanyang mga salita ay mananatili sa atin. See? Alam nyo, yung dalawang pangusap na ito, kung ikaw ay mananatili sa Kanya at ang Kanyang salita ay mananatili sa iyo, ito ay kapwa nangangahulugan na ikaw ay nananatili sa Kanya. Ulitin ko mga kapatid, yung salitang kung ako'y mananatili kung kayo ay mananatili sa akin at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo. So kung ang isang tao, ang isang mananampalataya, ang kanyang salita ay mananatili sa kanya, tiyak na siya'y mananatili sa ating Panginoon. Do you get the logic? Nakuha niyo yung lohika ng ganitong bagay. So ang tinitiyak, ang buong katiyakan na pinapakita ng banal na salita na ikaw ay mananatili sa Kanya kung ang Kanyang salita ay mananatili sa iyo. Habang ako'y minsang nananalangin ay na dumating sa aking kaisipan ang ganitong
pahayag ng ating Panginoon. At nawika ako at sabi ko, totoo, Panginoon. Totoo at without any shadow of doubt na siya ay mananatili sa bawat isa sa atin. But the problem and the question is, ang ating pananatili sa Kanya. Dahilan, alam nyo, isa sa pinakamalaking factor ng ating hindi pananatili at minsan ay tayo ay sabihin natin tayo nawawala sa ganitong bagay. Dahilan, alam nyo ba, ang ganitong bagay ay merong itong kaugnayan sa isang pangungusap ni Apostol Pablo. Sa Book of Colossians chapter 3, verse 1. Book of Colossians. Anong sabi rito? Colossians 3, sabi rito, kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo. Sino dito ang binuhay, nakalakip ng Panginoon? So tayo ay hindi lamang nabautismuhan sa tubig na siyang naglalarawan ng kamatayan, kundi tayo ay umahon sa tubig at tayo ay binigyan ng buhay ng ating Panginoon. At ang buhay na yan ay ang Kanyang Espiritu na siyang nagpapakilala na tayo ay nabangon na kasama ng ating Panginoong Hesus. At sabi niya, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ating hanapin, sabi rito ng wikang Ingles, keep seeking the things above where Christ is, seated at the right hand of God. So, ito ay isang pagpapahayag na pinakita niya ang mga bagay na may kinalaman sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. O yung ibang pangusap ni Apostol Pablo, yung mga bagay na ibinigay niya sa atin. Lahat ng mga bagay na ibinigay niya sa atin ay doon, yon ang bagay na ating hanapin. Keep seeking the things above. The things above ay ang mga bagay na sinabi ni Apostol Pablo, na sabi niya, ang mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin na walang bayad. Keep seeking the things above, where Christ is. See, where Christ is, seated at the right hand of God. And verse 2, pansinin niyo yung verse 2. Anong sabi yan? Set your mind on the things above. Set your minds on the things above, not on the things that are on earth. For you have died and your life is hidden with Christ in God. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, sabi ng verse 2, hanapin natin o ilagak natin, verse 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip. Well, alam niyo ba na malaking factor ang ating kaisipan sa ating pananatili sa ating Panginoon? Ulitin ko, ang ating mga kaisipan ay napakalaking factor, napakalaking bahagi sa ating pananatili sa Kanya. Dahilan may mga, alam niyo, kapag ang isang bagay, kapag ang ating kaisipan ay i-focus natin sa ibang bahagi. You know, kung saan mo pinopokus ang iyong sarili, ang iyong kaisipan, ay most of the time ay makikita natin yung mga bagay na iyong pinagtutuunan ng pansin, yun ang, sabihin pa natin, yun ang pumupuno sa iyo.
Kaya ang pahayag dito ni Apostol Pablo, set your mind on the things above. Set your mind on the things above. Sa ganitong pangusap, dito ay, kung nais natin na makita ang isang bahagi ng tinatawag na pananatili natin sa Kanya, brothers and sisters, may mahalagang bagay na dapat nating gawin. Ito'y may kinalaman sa ating pag-iisip. Yung sinasabi ng ating Panginoon dito na abide in me. Tingnan ninyo, hindi nagbabago ang ganitong principle, ganitong pangusap ng ating Panginoon. Sa pasimula pa man, sa panahon na ang Israel ay ipoposes nila ang promised land, ang pinakaunang pahayag na pinangusap ng Diyos kay Josue sa Joshua chapter 1, verse 7 and verse 8. Sabi dito ng verse 7 and verse 8. O verse 6, pinakita ng ating Panginoon sa pasimula pa lamang ng ministry ni Joshua, ay sinabi niya rito, o kung tataas natin ang verse 5, ang verse 5 ay kanyang sinabi na sabi niya, walang taong makakatayo sa iyong harapan. Walang makakatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. So pinakita ng Panginoon ang isang tiyak na pagtatagumpay. Amen, can say amen to that. Pinakita ng Panginoon kay Joshua ang isang tiyak na pagtatagumpay. Ito'y hindi dahilan sa kanyang sariling estratehiya, paraan, kundi ang Diyos ay kasama nila. Ngunit, ang sumunod na pangusap ng ating Panginoon kay Josue, ay sabi niya, walang sino mang taong makakatayo sa iyong harapan sa lahat ng araw ng iyong buhay. Walang assurance na binigay ng Panginoon kay Josue na walang sino mang makakatayo. Ang tinutukoy niya ay walang kaaway na mananaig laban sa kanya. This is for sure. Dahilan ito ay part ng covenant ng Panginoon kay Abraham. Dahilan sabi niya kay Abraham, sabi niya, sa pagpapala ay aking pagpapalain kita. At sa pagpaparami ay pararamihin kita. At sabi niya, at aangkinin ninyo ang pintuang daan ng inyong mga kaaway. Sabi niya, as I have been with Moses, kung paano ako sumama kay Moses, ako ay sa iyo. Ako ay sa iyo. At ikaw ay magpakalakas. Sabi niya, I will be with you as I have been with Moses. Kung paano ako ay sumakay Moses, ay gayon din naman akong sa iyo. Ikaw ay, sa Tagalog, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang. Sabi niya, at hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sa sumunod na verse 6, sabi niya, magpakalakas ka at magpakatapang at ibibigay mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangako sa kanilang mga magulang. At sabi ng verse 7, sabi niya, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. So, ang susi nito ng pagpapakalakas at pagpapakatapang at ang pagsama ng Diyos kay Josue sa kanyang paglilingkod, ang susi niya ay pinakita, magpakalakas ka at magpakatapang at mag-ingat ka at ingatan mo, ang sabi niyan, at naisagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos ko kay Moses na aking lingkod.
Huwag kang lilihis sa kanan o sa kaliwa man, at upang ikaw ay magkaroon ng matagumpay na buhay. Sabi niya, huwag kang hihiwalay sa kaliwa at sa kanan. Sa verse 8, sabi niya, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi. Nakikita niyo ba yung parallel ng ganitong bagay? Naintindihan niyo ba, mga kapatid, na ang pangungusap na ito is the same thing ang kanyang ibinigay na payo nang sinabi ng ating Panginoon, manatili kayo sa akin. At ang kanyang pananatiling ito ang pananatili na ito ay pananatili ni Josue sa mga salita ng Diyos, sa mga kautusan ni Moses. And most especially, ay yung binigyan ng pansin dito, mga kapatid. Ang verse 7 ay nagsabi, only be strong and very courageous. Be careful to do according to all the law which Moses my servant commanded you. And verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall what? You shall meditate. You shall meditate. Pwede niyo ba sabihin yung salitang meditate? You shall meditate. Ang salitang meditate, mga kapatid, ay magkaugnay ang kaisipan at ang bibig. Yan ang pinapakita sa salitang meditate. Ikaw ay gumagana ang iyong kaisipan sa mga salita ng Diyos at iyong sinasalita. So, pinakita niya, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. At sinabi niya, so that you may be careful upang iyong gawin, upang iyong maisagawa ang lahat ng mga bagay na nakasulat sa bagay nito, upang ikaw ay magkaroon ng ano? Sapagkat kung magkagaya ikaw, iyong pagiginahawahin ang iyong lakad, at kung magkagay, magtatamo ka ng isang mabuting kawakasan o tagumpay, isang matagumpay na buhay. Well, mga kapatid, kung nais natin ng isang buhay na matagumpay, meron ng payo ang mga salita ng Diyos. Meron ng payo ang kanyang mga salita. At nung ito, meditate day and night. Tayo ay magbulay-bulay. Pero mga kapatid, gaano katagal ang ating nilalagi ng ating mga pag-iisip sa mga bagay na mga salita ng Diyos. Let's have an inventory sa ating mga buhay. Gaano kahaba ang ating inilalagak ng ating kaisipan sa mga salita ng Diyos? Ano ang ating pinagbubulay-bulayan? Ano ang nilalaman ng ating mga pag-iisip? And that's the reason pinakita ko doon sa verse na pinakita natin sa chapter 15, laging ginagamit ng Panginoon yung abide in me. Lagi niyang inuuna yung salitang abide in me. Dahilan tiyak ang ating Panginoon na siya'y mananatili sa iyo. Tiyak niya na siya'y mananatili sa iyo. But, ang kanyang pananatili sa atin ay hindi ito, don't get me wrong, ang kanyang pananatili sa atin ay hindi ito magiging daan ng lubos na pamumuga, maliban ikaw ay manatili sa Kanya.
So, pinapakita nito, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Well, paggising natin sa umaga, anong laman ng ating mga pag-isip? Ano ang ating unang hinahanap pag kagising natin sa umaga? Minsan, pagmulat natin, kinakapan natin, nasan yung cellphone ko? So, ano ang nilalaman ng iyong pag-isip? At, alam niyo, hindi ito naghihiwalay sa mga bagay na pinakita ng Book of Psalms. I am reading mga familiar verses. At alam niyo na kung saan ako pupunta pag sinabi kong Psalms chapter 1. Ano sabi rito ng Psalms chapter 1? Verse 1, ang sinabi diyan, how blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. You know, dito sa pangungusap na ito, ay nagpapakita, yung verse 1 pa lamang, ay nagpapakita ng isang paglakad na maingat. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? Ito'y pagpapakita ng isang a discreet o yung maingat na paglakad. Mapalad ang tao, sabi niya sa wikang Tagalog, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Well, kahit gaano kaganda ang kanyang payo, still, ang iyong i-consider ay ang mga salita ng Diyos. Pero kapag ang problema, kapag ang salita ng Diyos ay wala sa iyong kaisipan, then, minsan ay mas binibigyan mo ng diin o binibigyan mo ng pansin yung payo ng isang taong masama. At sasabihin niya, may punto ka. May punto ka sa iyong sinasabi, pero ano ang pinapakita ng salita ng Diyos? Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo. Yung salitang tumatayo ay tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Sabi rito, verse 2, ngunit kundi ang kanyang kasayahan. His delight. Ang kanyang kasiyahan. Yung salitang His delight. Ano yung kinagigiliwan niya? Ano yung kinaaaliwan niya? Well, ang suliranin nga, mga kapatid, ay kaya nating mag-spend ng mahabang panahon, minutes, hours, sa social media at ilang pang mga bagay, pero sa mga bagay na may kinalaman sa espiritual na mga bagay, ay minsan, gaano kahabang panahon ang ating naibibigay. So sabi rito, but His delight, now mga kapatid, what is your delight? Ano ang iyong kinasisihan? Ano ang iyong kinagigiliwan? Siyempre pa, kung ano yung kinagigiliwan mo, yun ang iyong hinahanap-hanap. Amen ka say amen. Kung ano yung kinagigiliwan mo, yun yung iyong hanap-hanap. Pero sabi ng ating Panginoon, delight yourself into the Lord. And, what? He will give you the desires of your heart. Most of the time, gusto nating makuha ang desire ng ating puso. But the question is, what is our delight? Ano ang kasiyahan ng ating puso? But His delight is where? But His delight is in the law of the Lord,
And in His law, He what? He meditates day and night. He meditates day and night. Ito ang laman ng kanyang kaisipan. Nasubukan mo na bang sa panahon ng iyong pagtulog ay ang laman ng iyong kaisipan ay binubulay mo yung mga verses na iyong binasa o binubulay-bulay mo yung mga pangangaral na iyong narinig. May mga panahon ina-exercise ko at sa biyaya ng Panginoon, may mga panahon sa aking kaisipan kahit hindi ako sa aking kaisipan ay aking ini-enumerate yung laman ng isang chapter. Yung laman ng isang chapter, for example, isang aklat, chapter 1, ano yung nilalaman ng chapter 1? Chapter 2, chapter 3. Well, ito ay naniniwala akong may kinalaman ito sa ano yung ating kinagigiliwan. Ano yung ating delight. Ano yung ating kinasisiyahan. At yun, most of the time, kung ano yung kinasisiyahan natin, yun ang laman ng ating kaisipan. Agree? That's right. So, and his delight is in the law of the Lord, and he meditates, and in his law, he meditates day and night. And verse 3, ano sabi ng ating Panginoon? So, nakikita natin yung parallelism ng Book of Psalms, ng Book of Joshua, at ng Book of John chapter 15. Ano sabi ron? Siya ay magiging katulad sa isang puno na itinanim, siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anuman ang kanyang gawin, anumang hawakan ng kanyang kamay ay i-bless ng Panginoon. So sabi rito, siya ay maging katulad ng isang punong nakatanim sa siping ng agos ng tubig. Ibig sabihin, hindi siya makakaranas ng drought sa kanyang buhay. Dahilan, nakakonekta ang kanyang ugat doon sa siping na agos ng tubig. So may kita natin yung ganitong bagay, mga kapatid. At pinakita ng ating Panginoon doon, kung babalikan natin yung verse na ito sa John chapter 15. Abide in me, and I in you. At ang pinahayag ng ating Panginoon ay merong kinalaman sa kanyang mga salita. Abide in me. Sapagkat ang sino man, ang nourishment ng isang sanga ay ito ay huhugutin niya at kukunin niya mula doon mismo sa puno na kanyang pinagsusupungan. At ang nakakatuwa sa ganitong bagay ay kagaya ng pinapakita rito, ang buhay ng mga mananampalataya ay sila ay kagaya ng sanga. May mga panahon na sila, ang ugnayang ito ay nawawala, pero salamat na lamang sa katapatan ng Panginoon sa atin, siya ay nananatili pa rin sa atin. Pansinin ninyo ang pangungusap ng 1 John chapter 5.
Ang sabi ng ating Panginoon doon sa binasa natin kanina, sa ganang kanyang sarili, hindi siya makapagbubunga sa ganang kanyang sarili. Well, minsan tinitingnan natin yung kabaitan ng isang tao pwede nating tingnan na parang katulad ng karakter ng ating Panginoon. Pero makikita natin, pansinin ninyo ang chapter 5. Ang chapter 5 ng book of 1 John chapter 5. Verse 10 up to verse 12. Sabi riyan, sa Tagalog, basahin natin. Sabi niya, ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay merong patotoo sa Kanya. Ano yung patotoong yun? Ano yung pinakita dito na patotoo sa Kanyang sarili? Ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ng Diyos sapagkat hindi sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. And verse 11, at ito ang patotoo. So ang unang talata ay nagsabing, ang nananampalataya sa Kanya ay may patotoo sa Kanyang sarili. Ang verse 11, at ito ang patotoo na Kanyang ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Let's say amen. At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito, sabi niya, binigyan ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanino? Nasa Kanyang anak. Ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. At sabi niya, sumunod yung buhay na walang hanggan na ating tinanggap. Nadilit iba ang Espiritu Santo. Ang Espiritu ng Diyos na ating tinanggap, yun ang buhay na walang hanggan na dumating sa atin. Ito yung pinaka-pangako. This is the promise. At ito ay sabi niya, at yung buhay na yan ay naroon sa Kanyang anak. At sino ang tinanggap natin? Tinanggap natin ang Espiritu ng Kanyang anak, Espiritu ng Diyos. Pinakita ng verse 12, sabi niya, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. So, given na mga kapatid, na siya ay nananahan sa atin. Pinakita ng Banal na Kasulatan na ibinigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan yan ay yung buhay ni Kristo na ibinigay sa atin. At sabi niya, ngunit, ang buhay niyan ay kinakailangang mahayag at ito ay sa pamamagitan ng isang paraan at ito ay ang pananatili natin sa Kanya. Bakit hindi pinaghiwalay ng ating Panginoon ang ganitong bagay? Sabi niya, abide in me and I in you. Hindi niya lamang sinabi na siya ay manatili sa atin, kundi ang dalawang bahaging ito ay hindi niya pinaghiwalay sa John chapter 15. Hindi niya pinaghiwalay, lagi niya pinagsama, abide in me and I in you. How many times na sinabi ng ating Panginoon ang ganitong bagay? Abide in me and I in you. Abide in me and I in you.
manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Ngunit ang pinagtuunan niya ng lubos na pansin, ang lubos na pagkakaroon ng bunga. And you know, ang nourishment ay walang ibang pinanggagalingan. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng salitang nourishment? Tinignan ko yung meaning ng salitang nourishment. Ang salitang nourishment ay that which serves to promote the growth of animals or plants, or to repair the waste of animal bodies, food, sustenance, nutriment. So yung tinatawag na it promotes yung nourishment na ito na matatanggap natin sa Kanya sa pamamagitan ng ating pananatili sa Kanya. This nourishment will promote what? Promote the growth. The growth o yung paglago. May kinalaman sa paglago ng sino man, ng hayop, ng halaman, ng tao. Yung salitang nourishment is the nutrition support para sa animal or vegetable bodies. In fact, ang ating katawan ay kung paano nangangailangan ng nutrition. At yung nutrition ang nagiging dahilan para sa ating paglago o paglaki ng isang nilalang. So yun yung salitang nourishment. At ito ay pinoprovide galing doon mismo sa vine. Galing mismo sa ating Panginoon. Pero ang kanyang pinapakita ay abide in me. So, ang ating oras hindi magiging sapat at pwede nating bigyan ng diin pa ang ilang mga bagay. Pero, tandaan natin, nang ibinigay sa atin ng Panginoon ang kanyang mga salita, ay narito ang lahat ng mga bagay na kanyang gustong ipagkaloob at maranasan ng mga mananampalataya. Tingnan natin ang aklat ng 1 Peter. 1 Peter. Or rather, 2 Peter. 2 Peter chapter 1. At maring buksan ko ang isang bagay na ito at itutuloy natin sa mga susunod na pagkakataon. Simon Peter sa chapter 1 ng 2 Peter, verse 1 and verse 2. Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, to those who have received a faith of the same kind as ours. Now dito, pinapakita ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay tumanggap ng pare-parehong pananampalataya. Sabi niya, to those who have received a faith of the same kind as ours. So kung ang tinanggap nating pananampalataya ay kapareho sa pananampalataya ng mga unang mga apostol at mga lingkod ng Diyos at mga mananampalataya, kung paano sila lumago, ay dapat nating maintindihan ang principle na kanilang in-apply sa kanilang buhay. Dahilan, alam nyo, yung mga magsasaka, ang ginagawa lang nila ay gayahin yung ginagawa ng iba. Di ba? Pag nagtanong sila, bakit mas ang ganda ng ani mo? Bakit ang lusog ng iyong mga pananim? Sabi niya, ganito ang aking ginawa. So in the same way, ay i-apply niya, gagayahin niya yung dahilan pareho yung binhi na kanilang ginamit. Pero nagtataka siya
Bakit yung sa kanya ay malago, yung sa kanya ay malusog, yung sa kanya ay maraming bunga, pero siya ay nagsasuffer? Marahil, merong maling principle siyang ini-apply. Pero kung kanyang gagayahin yung principle na ginawa ng isang magsasaka at kanyang i-apply because pareho silang binhi na ginagamit. So in the same way, mga kapatid, dahilan, ang sabi ni Apostol Pedro, ang bawat isa sa atin, tayo ay tumanggap ng kaparehong pananampalataya na kagaya nila. Sila na, sabi niya, to those who have received a faith of the same kind as ours, by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. Verse 2. Gusto kong bigyan natin ng pansin ng verse 2. Verse 2, grace and peace be multiplied. Ang biyaya at kapayapaan ay sumagana. Yung salitang, ang magandang ginamit dito ay is not addition but multiplication. Ang mas mabilis na pagpaparami ay ang multiplication. Grace and peace be multiplied to you. Pero pinakita dyan, paano ito magmumultiply, ang biyayang ito at ang kapayapaan, paano magmumultiply? Grace and peace be multiplied to you in what? In the knowledge of God and of Jesus our Lord. Ito ay may kinalaman sa ano? Sa kaalaman. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos. It is through the knowledge. Through the knowledge. So makikita natin ang sumunod na mga pangusap. Through the knowledge of God and Jesus and of Jesus our Lord. Verse 3. Sabi ng verse 3, yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan. Saan sa pamamagitan, sa papanong paraan ipinagkaloob sa atin ang lahat ng mga bagay. Sa papanong paraan ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya. Sa wikang Tagalog, or rather sa wikang English, ay pinakita rito, seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. Sa pamamagitan na ipinagkaloob sa atin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng tamang pagkakilala. True knowledge. And verse 4, true knowledge of what? Verse 4, sa Tagalog. Na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ng kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Pinagkaloob sa atin ito sa pamamagitan ng kanyang salita. In short, ipinagkaloob niya sa atin, sabi ng for by this He has granted to us ibinigay niya sa atin ang ano? His precious and magnificent promises. Precious and magnificent promises. Nasa pamamagitan ito ay magiging upang sa pamamagitan ng mga ito ay makibahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos to be partakers of His divine nature. What is that? That is the fruit. Ang saganang bunga. Ang bunga
ang maraming bunga at ang masaganang bunga. So, dito ay pinapakita hindi lamang ang basta bunga, kundi ang nais ng Panginoon ay dumami at sumagana at kumbaga pa ay export quality. Ngunit ipinagkaloob niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita, kanyang mga pangako. Nakikita natin, kung itutuloy natin ang mga bagay na ito sa mga susunod, magiging walang saysay ang mga salita ng Diyos kapag hindi ito naintindihan at hindi ito nagkaroon ng kaunawaan ang isang mananampalataya sa mga salita ng Diyos. Masasayang ang mga salitang ito, ang mga pangako ng Diyos kung hindi ito magiging kapahayagan, maintindihan, at paano dumarating ang pagkaunawa. Yung tinatawag nating kapahayagan, paano ito dumarating? Ito ay ginagawa, ipinapahayag, 1 Corinthians chapter 2, ipinapahayag sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. So sa ganitong bagay, well, gaano kahalaga ang ating nourishment ay matatanggap natin sa pamamagitan ng pananatili sa Kanya. At hindi ka pwedeng manatili sa Kanya na wala ang Kanyang mga salita. At ang mga salitang ito ang siyang pinaka daan o magiging conduit o magiging daluyan ng kanyang buhay sa bawat isa. Well, mga kapatid, buong katiyakan, naniniwala ako, si Kristo ay nananahan sa iyo. Buong katiyakan na aking pinapahayag sa gabing ito, si Kristo ay nananahan sa iyo. Pero ang kinakailangan ay ang pananahan mo sa Kanya. Ang pananahan mo sa Kanya, ang pananatili mo sa Kanya, ay magiging daan ng Kanyang pagpapahayag at paglago at pagtanggap ng nourishment ng isang mananampalataya sa mga bagay na inihanda ng Diyos. In fact, ang 1 Peter ay nagpakita siya ng napakasaganang bagay. Ginamit niya yung salitang pinagkaloob sa atin, His precious and magnificent promises. Precious and magnificent promises. So kahit gaano kahalaga ang isang bagay, kapag hindi mo alam ang value nito, ay hindi mo siya papahalagahan. Kung alam lamang ng mga ninuno sa mga nagdaang panahon na yung lupa nila ay magiging malaki ang value pagdating ng tamang panahon, hindi sana nila ipinagpalit sa kung ano-ano lang mga bagay. Hindi sana nila ipinatalo sa sugal. Hindi sana nila pinagpalit sa pipa. Hindi sana nila pinagpalit sa kung ano-anong mga bagay lamang na mga presenting teknolohiya sa panahong yon. Dahilan sa hindi nila alam ang value, ibinigay nila na walang hinayang, pero nang nakita nila later on, yung mga sumunod na henerasyon ay nanghihinayang bakit ang aming ninuno ay gano'n na lamang ipinagpalit ang aming mga lupain. Sana ngayon ay mayaman kami. Well, sino po yung mayaman ngayon? Yung mga taong maraming lupa. You know, brothers and sisters, gusto kong i-mark ninyo sa inyong Biblia ang verse
ang verse 3 yan. Tingnan natin yung verse 3 sa wikang English. Sabi niya, by His divine power, granted to us everything, yung salitang precious and verse 4 rather. For by this He has granted to us His precious and magnificent promises. Bulay-bulayin mo yan, kapatid. I-meditate mo yung salitang yan, precious, mahalaga, at napakadakila, magnificent promises. Ang promises na yan, ang mga pangakong yan, ay magiging, kung ating maintindihan ang mga bagay nito, ay totoong napakasagana. At sa mga susunod, pwede nating maintindihan natin bakit sa talinghaga ng ating Panginoon ay hindi nagkaroon ng pamumunga. Doon sa parable of the sower, kung yung babasahin ng chapter 13 ng parable of the sower, maintindihan ninyo yung aking tinutukoy sa inyo. So, bigyan ko kayo ng assignment. Basahin ninyo ang Matthew chapter 13 about the parable of the sower. At pinakita roon at meron kayong madidiscover bakit hindi nagkaroon ng pamumunga. Bakit hindi nagkaroon ng pamumunga? Sa pasimula pa lang ng parable at doon sa pagpapaliwanag ng ating Panginoon, pinakita niya bakit hindi nagkaroon ng pamumunga. Nawa mga kapatid, sa huling maaraw nito, our minds, ang ating kaisipan ay napakahalaga sa ating pananatili sa Kanya. Huwag natin sabihin na hindi mahalaga ang ating kaisipan. In fact, ang sabi ni Apostle Pablo sa Romans chapter 12, anong sinabi riyan? Sabi niya, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Our mind, ang ating kaisipan, from the Old Testament, from the book of Joshua, the book of Psalms, sa Gospel, sa Epistles, lahat ay makikita natin na ganun kalaking bahagi ng ating mga kaisipan sa ating paglago sa huling maaraw nito. Bakit tayo minsan hindi nakakaranas ng paglago? Well, tingnan mo ang laman ng iyong pag-iisip. Tingnan mo ang iyong, where is your delight? Ano ang iyong kinaluluguran? Sa oras na ito, nais ko kayong niyang magsitayo. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Praise God, purihin ang Diyos. Pwede ba natin awitin yung chorus? Panginoon, narito ang puso kong bukas. Ba't ako maglilihim sa iyo? Batid mo ang lahat. Tayo dulog sa panalangin. Jesus. Tayo dumulog sa oras na ito. Habang ating iniyo ko ang ating mga ulo, mga kapatid, naniniwala ko ng bawat isa ay merong pagnanasa sa kanilang mga puso. Ngunit ang pagnanasang yan ay hindi magiging sapat kung ito'y mananatiling pagnanasa lamang sa ating puso. Merong mga hakbangin na dapat nating gawin upang ang pagnanasang yan ay maging isang buhay. Makita natin na magkaroon ng result. Dahilan, aanihin natin ang magandang desire kung hindi tayo hakbang. Ang desire na yan, bibilang ang araw, ang linggo, ang buwan, but still, ito'y mananatiling desire. Ngunit kung ikaw ay hakbang sa desire na yan, then later on, makikita mo ang resulta
ng bagay nito. Makikita mo ang bunga. Makikita mo ang magpapasimula ng bunga at pagdami ng bunga at pagiging masagana ng bunga ito. Tayo manalangin. Amang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, kagaya ng awit na aming inawit, binubuksan namin ang aming puso sa iyo. At Lord God, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, doon sa kanyang puso ay naroon ang pagnanasa, Panginoon. Naroon sa kanyang puso ang pagnanasa. Ngunit Lord, paano gawin ay wala siya. Ito ay ang kalalagayan ng isang taong unconverted. Ngunit Panginoon, ang mga lalaki at babae na tinubos ng iyong dugo at ang buhay ay yung binigay sa kanila ay merong isang mas malakas na puwersa na tutulong sa bawat isa sa amin. Ang buong katotohanan ay yung tinawag at yung sinabi, Panginoon, bibigyan mo kami ng ibang tutulong sa amin. Merong tutulong sa amin at ang tutulong sa amin ay ang iyong banal na Espiritu. Hindi kami mag-isa na magsasagawa ng ganitong bagay. Merong tutulong sa amin, merong mas malakas sa loob namin na sinabi ni Apostle Juan, greater is He that is in you than he that is in the world. O Panginoon, ang Romans chapter 7 ay pinapakita ni Apostol Pablo ang kalalagayan ng isang kaaba-abang tao na walang Kristo sa kanyang buhay. Ngunit Lord God, hallelujah, kami ay nasa mas mainam na kalalagayan dahilan ang buhay mo ay binigay mo sa bawat isa amin. Ang kapangyarihan ng buhay na nagbangon sa mga patay ay narito sa bawat isa amin. At ito ang siyang gagapi ng lahat ng mga bagay. But Lord God, hallelujah, dalangin ko, Panginoon, na makita namin at maranasan namin sa huling mga araw nito kung paano ang buhay na ito ay dadaig sa lahat ng mga bagay sa buhay ng iyong mga anak, O Lord God. Hallelujah. Panginoon Diyos, iyong kagaya ng mga salita na aming narinig, merong dalawang bahagi na dapat na maranasan ng bawat isa amin. Ito yung pananatili namin sa iyo at ang pananatili mo sa amin. Lord, ikaw ay buong katapatan na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Hindi ka mawawala sa amin, Panginoon. Sa kabila na kami ay nagkakamali, sa kabila na kami ay nagkukulang, ikaw ay nananatili pa rin sa bawat isa amin. But Lord God, the problem is, hallelujah, ang aming pananatili sa iyo. Panginoon Diyos, ipagpatawad mo ang lahat ng mga bagay sa buhay ng bawat isa na yung mga anak sa huling mga araw nito. Ikaw ang nakakaalam ng lakad ng bawat isa amin. Ikaw ang nakakaalam ng panahon na aming ginugugol sa iyo, sa iyong salita, sa iyong presensya. Hallelujah. Ngunit Lord God, dalangin ko ang biyaya mo ay totoong gumawang masagana sa bawat isa amin. At ang Espiritu mo, Lord, hallelujah, ay dalhin kami sa mas malalim na bagay na iyong ninanais sa huling mga araw nito. Panginoon, bless mo, Lord, ang aking mga kapatid sa mga pamamagitan ng mga salita na iyong pinahatid sa amin sa gabing ito. Kahit man ang mga kapatid na hindi namin kasama, kahit man, Lord God, ang bawat isa na makakarinig ng iyong mga salita sa uling mga araw nito. Lord, ito ay maghatid ng biyaya at pagpapala sa bawat isa. Ito'y dahilan ang iyong salita ay merong buhay sa kanyang sarili. Ang iyong salita ay makapangyarihan. Lord God, nais naming kilalanin this precious and magnificent promises. Aming kilalanin ang napakahalagang pangako ito at napakadakilang pangako na ipinagkatiwala mo sa bawat isa amin. O Lord God, hallelujah, kailanman sinabi mo sa iyong mga salita, hindi mo ibinibigay ang perlas sa mga baboy dahilan
Hindi nila alam ang value nito. Ngunit ipinagkaloob mo sa amin ang mahalagang kayamanang ito, Panginoon, na nakatago dito sa isang babasaging sisidlan. O Lord God, purihin ka. Ikaw ang Diyos na mag-bless, Lord, kahit man sa aming pagtatapos, at pagpalain mo pa mga salitang ito sa mga susunod na panahon ng aming pag-uusap at pagtatalakay, at mayan mong, hallelujah, maiwi sa iyong buong karangalan at buong pagpapasalamat. Nihiling namin ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin habang kami ay mag-iway-walay sa gabing ito, Panginoon. Nais naming i-appreciate ang lahat ng iyong biyaya sa amin, ang kagandahang loob at ang iyong biyaya sa bawat isa ng iyong mga anak. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, itong aming dalangin, itong aming pagpapasalamat. In Jesus Christ's holy name. Amen and amen. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon sa oras ito. So we say, praise the Lord. Praise God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Habang ating inaawit muli ang chorus na yan,